Schoolmates! Siguradong isang masayang talakayan ang ihahatid namin sa inyo. Siyempre naman, Gab, dahil makakasama natin ngayon ang ating mga schoolmates from Sauyo High School! Kaya naman break time muna tayo sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ng mga issue ng bayan. At ang lahat ng yan ay dito lang sa ating coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin niyong walang absent dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Welcome to Sauyo High School! in Japanese! Yamasa Sauyo Kokoe! Formerly known as Pasong Tamo High School, ipinangalan ng Sauyo High School sa barangay kung saan ito inilipat. Nagsimula bilang Annex Novaliches High School noong 1969 with one section of 30 students in the first year. It became independent on September 1, 1978. After 21 years, formal na lumipat ang eskwelahan sa bago nitong campus noong October 26, 1989, donated by the National Irrigation Administration sa Nia Village sa Uyo, Quezon City. As a school where every student is achieving its maximum potential, alam nyo ba guys, na recently lang sila ang nag-champion sa District Orals Competition and for 2 consecutive years, sila ang naging best implementer ng Continuous Improvement Program o CIP. Bukod dyan ay outstanding performer din ang aming paaralan sa Alternative Learning System o ALS. Nitong nakaraang taon lamang, nag-second place sa webpage development ang paaralan sa CAL Battle of ICT Wizards 2018 regional level. As Sauyo High School empowers every student to be a lifelong learner, talaga namang independent, responsible, and productive ang mga estudyante rito. Pero guys, ang tanong, handa na ba kayo sa hamon ng ating debate? Oo naman, handang-handa na. Handa na kami sa hamon ng debate. At hindi kami magpapahuli. Lahat ng yan, dito lang sa Schoolmates! Good evening guys! Nandito pa rin tayo kasama ang mga schoolmates natin from Sauyo High School! At kitang-kita naman sa kanilang energy na sila ay excited na sa ating magiging talakayan ngayong gabi. Kaya naman Trisha, wag na nating patagalin pa ano nga bang pag-uusapan natin ngayong gabi. Narito po. Hi schoolmates! Nakabubuti nga ba o nakasisira ng ating personal na relasyon ang social media? Iba't ibang paraan na ng pakikipagkapwa-tao ang laganap ngayon sa internet kasabay ng pag-usbong ng social media. Sa pamamagitan nito ay maaari nang makipag-ugnayan ang sino man sa kanilang pamilya, kaibigan at maging sa hindi nila kakilala. Malaki rin ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng iba't ibang impormasyon kaya higit itong kinagigiliwan ngayon lalo na ng mga kabataan na tinatawag nating millennials. Sa kabila nito, tila nababahala naman ng ilan dahil unti-unti na umanong nasisira ng social media ang personal na relasyon ng mga tao sa kanilang pamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay. Nabubuwag na rin daw nito ang tunay na organisasyon sa buhay panlipunan, ang pakikisalamuhan ng personal at pagbabahagi ng oras sa kanilang pamilya. Sa tingin niyo, schoolmates, nakabubuti nga ba o nakasisira ang social media sa ating personal na relasyon? Schoolmates, nakakatulong nga ba o nakasisira sa ating personal relationships ang paggamit ng social media?
Dahil ngayon marami na nga naman ang available na social media platforms gaya ng Facebook, Twitter, Instagram at marami pang iba. Pero ang tanong ngayon, schoolmates, nagagamit ba natin ito sa tamang paraan? That's right, Trisha, no? Karamihan nga sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay gumagamit ng social media to connect with our friends and family. Pero sa panahon ngayon, mas lalo daw nitong napaglalayo ang bawat isa. Very timely and interesting ang topic natin, Trisha. Kaya naman, sino-sino nga ba ang mga schoolmates na makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang nakakabuti ang social media sa ating personal relationships. Let's all welcome Eliza, Angelica, and Shay! Noon, dito sa Pilipinas, cellphone lamang ang ginagamit at hindi social media sa pakikipagkomunikasyon sa bawat isa. Nagsimula ang social media noong 20s, pero hindi masyado itong nagamit dahil sa mahal ang mga bagay na ginagamit dito. Noong 21st century, ang millennials ang gumagamit na nito dahil nakakatulong ito para mas mapalawak pa ang personal relationship nga natin sa bawat isa. Isa ako sa naniniwala na nakakatulong ang social media sa personal relationship natin dahil isa na rito yung mga online na pagbebenta sa Facebook, Twitter, Instagram, or anuman. Hindi na kailangan bumili ng mga consumer sa labas or hindi na nila kailangan pumunta sa mga mall para bumili ng mga produkto or serbisyo ng kapwa nila. Kailangan na lang nila magstay sa bahay nila at mag-i-stay together pa sila sa families nila or sa friends nila para mas mapatatag yung personal relationship nila. At ang atin naman ikalawang grupo ay naniniwalang nakasisira nga daw ng personal relationships ang paggamit ng social media. Let's all welcome Diane, Mike, and Ace! Sa kasalukuyan, 3 bilyong tao ang aktibong gumagamit ng social media sa buong mundo. At tunay nga namang ito'y nakakaapekto sa ating buhay, pag-aaral at sa ating lahat ng kabataan. Bilang isang mamamayan, dapat tayo ay maging sensitibo at may sapat na kaalaman sa mga nangyayaring issue sa ating mundong ginagalawan. Minsan, ang akala nating nakakatulong at nakakapagpabuti sa atin ay tama. Ngunit, hindi naman lahat ng nakakatulong at nakakapagpabuti sa atin ay tama. Kadalasan, ito may kaakibat na negatibong epekto sa atin. Gaya na lang na sinabi nila kanina, na ang social media dito daw mapapadali ang pagbebenta ng kung ano-ano sa gamit ang social media. Ngunit, hindi ka naman makakasiguro dahil hindi naman lahat totoo pagdating sa social media. Hindi naman lahat dapat paniwalaan pagdating sa social media. Dahil minsan, maraming mapepeke, pwede rin ma-scam ka pagdating sa social media. Sinasabi din na ang social media ay daan para mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pero kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Mas kilala mo siya, mas makikilala mo ang isang tao kung makakausap mo ito ng personal at makakausap mo ito in person to person. Dahil hindi mo naman kayang makilala ang isang tao in social media lamang. Ayan, Trisha, simula pa lang yan, pero mukhang magiging mainit na ang talakayan natin ngayong gabi. Pero, guys, hindi lang ang mga debaters natin ang pwedeng makialam sa ating usapin dahil kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin from Sauyo High School! At syempre, huwag din natin kakalimutan ang ating mga schoolmates na nasa kani-kanilang mga bahay. Maaari kayong makihalubilo at makisali sa ating pag-uusapan ngayong gabi through our social media page such as Facebook and Twitter at Schoolmates. Ipadala lamang ang inyong mga mensahe at komento dahil mamaya lamang ay babasahin namin ito. At sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon. Dito lang yan sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kanina nga narinig na natin ang opening statements ng bawat grupo mula sa kanilang mga team leaders kung nakakabuti nga ba o nakakasama ang social media sa ating mga personal relationships. Ngayon naman, maririnig natin ang punto ng magkabilang grupo mula naman sa kanilang mga team members. So, sisimulan natin yan kay Angelica.
Yes, naniniwala akong nakakabuti ang social media sa personal relationship with others. Dahil sabi nga sa Facebook, it connects us with other people. So sa Facebook, dun tayo nakakakilala ng mga taong may pareho tayong saloobin sa iba. Kung mapapansin natin, may mga pages tayong sinasalihan base sa ating interest at hilig. So sa akin, maganda ang personal relationship din ito sa iba. Kahit na sabihin natin hindi natin kilala ang bawat isa. Sa pamamagitan siguro ng pagsasabi natin ng saloobin natin sa iba, mas makikilala nila tayo. Mas makikilala natin kung sino ba talaga tayo. Dahil hindi sa Facebook, sa Twitter, o anumang social media apps, hindi lang basta sa mukha lang bumabase. Bumabase rin ito kung anong saloobin natin bilang isang individual ng Pilipinas. Yun. So, si Angelica kanina binigay niyang example ay yung isa sa pinakasikat na social media sites, ang Facebook. So, sabi niya nga ito daw ay naging isang platform para i-connect ang bawat isa regardless of our differences. So, ano naman kayang masasabi dito ni Mike? Naniniwala ako at ang grupo na ang social media ay nakaka-distract dahil mas maraming estudyante ang pumipiling gumamit muna bago gawin ang kanilang mga takdang aralin. Mas maraming oras na binubuhos dito kaysa gumawa ng takdang aralin at maaaring bumaba ang kanilang grado at ikabagsak ang kanilang asignatura. Ayan, palakpakan naman natin si Mike. So, sabi ni Mike, hadlang siya sa sinabi ni Angelica dahil nga sa mga social media sites, maraming ang hadlang dito na pwedeng maging isang distractions lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante. So Shane, ano namang masasabi mo doon sa nasabi ni Mike? Naniniwala ko na nakakatulong ang social media para sa personal relationship natin. Dahil mas nabuboost natin yung ating confidence, lalo na sa mga mahihiyaing tao, mas napapakita o mas na-express nila yung saloobin nila o nagkakaroon sila ng freedom of expression. Hindi lang yung saloobin, pati na rin yung talento nila, hindi lang kundi sa sarili nila, pati na rin sa iba, na maaari nila itong i-share sa iba. Everything is good but in moderation. Oh! Everything is good but in moderation. So, ibig sabihin nun, Shane, hindi niya itinatanggi na merong consequences ang social media but everything is good nga daw as long as it is in moderation. So, binigyan niya ng highlight na social media creates opportunities for us to hone our talents and capabilities. So, Ace, anong masasabi mo doon? Mas maganda po yung makilala mo yung isang tao na magkaharap kayo kaysa sa social media. Oo, mas nakakausap nyo. Pero mas maganda pa rin kung sasabihin mo siya ng harapan po. Okay, Ace. So, sinabi ni Ace kanina na mas pabor pa rin daw siya sa traditional way of communicating. Kesa nga daw mag-usap tayo through cellphone or computers, mas maganda pa rin daw yung face-to-face o doon sa personal makipag-usap. So ayan guys, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Alamin naman natin ang reaksyon at opinyon ng ating mga netizens na ihahatid sa atin ng napakaganda nating schoolmate na si Trisha. Hi, schoolmates! So, syempre, hindi lamang ang ating mga debaters ang may saloobin hinggil sa topic natin ngayon. Pero sino nga ba ang dapat natin tanungin kundi ang ating mga netizens? So, ito po ang ilan sa kanilang mga reaksyon. So, according kay Sunny Palomar, ang social media ay nakabubuti dahil nakakatulong daw ito sa pagbuo ng isang relasyon at iba pa. Nakakapagpamulat din daw ito ng kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay katulad ng ating kasaysayan. That's great! Ito naman si Isabel Guerrero. Para sa akin, nakasisira ang social media lalo na sa mga mahal sa buhay at mga anak na napapabayaan sa paggamit ng social media. Dapat ay mas gabayan pa ang kanilang mga anak. According naman kay Tenchi Calmaceno, para sa akin, ang daming nakasisira sa social media. Ginagamit nila ang masasamang post ng social media kaya dapat maging mabuti tayo upang hindi tayo makasira sa ibang tao. Marami pa po naman ang mga komento ng ating mga netizens pero that will be for later. Maraming salamat sa ating mga netizens at patuloy lamang po kayo sumabaybay dito sa Schoolmates para sa inyong mga komento at opinion. At maaari niyo pong ipahayag ang inyong opinion sa ating mga social media accounts and at Schoolmates page.
Thank you so much, Trisha. At bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipilian ng ating mga schoolmates staff at ng ating mga schoolmates dito sa Sauyo High School. Ang ating criteria for judging ay makikita nyo sa TV screen nyo ngayon. Sa aming pagbabalik, magpapatuloy ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Ayan, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay kami ni Trisha ng ilang mga katanungan at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga debaters na depensahan at magbigay ng kanilang mga argumento. Pero syempre, pinapaalala lang po namin na ang programa na ito ay para dinggin kung ano nga naman ang masasabi ng mga kabataan regarding sa ating social issues. Hindi natin dinidikta kung ano ang tama at mali. That Pero is para right. simulan, go! That's right, Trisha. Maraming salamat. Kaya naman ito na ang ating unang tanong. Spending quality time pa rin bang maituturing ang pakikipag-usap at iba pang social media interaction sa ating mga kaibigan at pamilya gamit ang social media? Dito matuturing na quality time. Kasi pag sinabi kasing, kunyari, quality time or bonding, mas masaya pa rin pag magkakasama kayo kasi mas feel niyo yung isa't isa. Kasi kung sa chat lang or sa mga social media lang kayo mag-uusap, hindi mo alam kung ano ba totoong nararamdaman ng isang tao or sa pamilya mo. Mas maganda pa rin yung kausap mo siya kung meron man siya sasabihin. At least kasi pag sinabi kasi sa social media, minsan sinasabi na doon inilalabas yung sama ng loob. Pero minsan yung ibang tao, hindi naman kayang ilabas ang sama ng loob sa social media dahil hindi nga naman, baka sabihin ng iba, hindi naman sila maintindihan kasi sa social media nga lang sila nag-uusap. So para sa akin, hindi naman tama na tawaging bonding nung gano'n kasi mas maganda pa rin pag person interaction pag mag-uusap ang isang tao. Quality time pa rin to or bonding ng pamilya or friends or ng kahit sino man sa atin dahil paano na lang yung mga nasa ibang bansa or yung mga malalayong pamilya natin or kaibigan natin. Diba through video call or Skype, pwede natin sila makontak or pwede natin sila makabanding doon. Tulad ng sinabi mo, masaya na pag magkakasama yung pamilya natin or mga kaibigan sa personal. Pero mas masaya naman, paano na lang kung magkakalayo na naman kayo, kaya pwede yung video call or Skype. Pero bago naman yung mga video call Skype na yan, mauso naman talaga dati yung cellphone true calls. Tsaka mas maganda pa rin yung maririnig mo sila tsaka makakausap. Dahil di porkit malayo, hindi mo na kayang makausap. Dahil dati naman, wala namang social media. Kaya namang makipag-communicate ng tao kahit walang social media. Bukas naman ang isip natin na hindi lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay mayaman. So, sinasabi namin na hindi magkakalapit ang ugnayan ng bawat isa. Magkakalayo ng lugar. So, sa pamamagitan ng social media, Skype, video call, dun mo makikita yung itsura ng taong kinakausap mo. Kung tawag lang, kung tawag lang, nararapat dapat siguro na sigurado tayo. So, sa social media, kung gusto nating kausapin yung pamilya natin at gusto nating makita yung ekspresyon ng mukha nila, nararapat natin sigurong gamitin yon. Hindi lahat ng tao may pera upang puntahan at personal na makausap yung mga taong mahal natin sa buhay. So, sa tulong ng social media, sa tulong ng video call or Skype, magpapaload ka lang, makikita at makakausap mo na yung taong gusto mong makausap. For our second question, debaters, ano nga ba ang dapat sisihin sa mga relasyong nasisira? Ang social media networks nga ba o ang mga taong gumagamit nito? Ang mga taong gumagamit ng social media ang siyang sisihin, hindi ang social media. Sapagkat ang tao pa rin naman ang siyang nagtatype or siya pa rin ang nagdidikta kung ano nga ba dapat ang ilalagay natin doon. Nasa atin kung may disiplina tayo sa sarili natin, hindi natin magagamit ito sa masamang layunin o masamang gawain. At hindi rin tayo makakapagtaksil sa ating partner kung talagang mahal natin siya. Sa palagay ko, dapat sisihin ng social media. Kasi, for example, kunyari kayong magkakaibigan,
yung isa sa inyo nahiwalay. Tapos meron siyang kasamang bagong kaibigan. Tapos pinost pa nila sa FB like ganon. Tapos yung iba naman magsiselos, may inggit na bakit may bago na siyang kaibigan, parang kailan lang magkasama kami. Parang dahil through social media, nasisira yung pagkakaibigan, like family din, pwede din niya masira. For example, kunyari yung kuya mo, pumunta sa mall, tapos hindi ikaw yung sinama. Pag nag-post sila, parang makikita mo na ang saya-saya nila, tapos ikaw hindi ka sinama. Parang ang sakit, di ba? Kasi masisira yung pagkakapatid nyo dahil sa inggit or dahil sa sa selos na nararamdaman nyo. Alam naman natin na ang isang tao, hindi naman sa isang tao lang pwede umikot ang buhay or yung mundo ng isang tao doon. Kasi, depende pa rin naman sa tao yun kung paano niya iti-take yung ganon. Kunyari, sinabi mo na magsiselos kapag may kasamang iba yung friends mo or yung family mo. Depende na yun sa'yo kung paano mo iti-take, kung negative ba or positive. Kung positive thinker ka, hindi ka mag-iisip na bakit ako hindi kasama ng pamilya ko or ng mga kaibigan ko. Kasi ang mundo natin napakaraming tao. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisang tao rito para makasama or makasama ng pamilya mo or kaibigan mo or makasalamuha nila. Kasi ang mundo natin, napakaraming tao nito kaya natural lang na makipag-interact pa yung mga kaibigan natin or pamilya natin sa kapwa nila or sa iba pang tao. Guys, so total na pag-uusapan naman natin yung end users ng social media. Hindi na nga mapipigilan, di ba, ang paggamit ng social media, lalo na sa ating mga kabataan. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi ito makasira ng ating relasyon sa kapwa? First of all, disiplina sa sarili. Kung may disiplina ka sa sarili, alam mo kung paano magre-react sa mga ganyang bagay. Alam mo kung paano ka magdidesisyon at iisipin mo kung gagawin ko pa itong bagay na to, makakasama ba to o makakabuti para sa akin. Kung ang isang tao ay na-addict na sa social media, mahirapan na siyang pigilan nito dahil nakasanayan niya nang gamitin ito at hindi niya na ito mawawala sa kanyang pang-araw-araw. Merong mga taong lugmok sa social media pero pinipilit nilang magbago. I think isang way yung disiplina sa sarili para mahubog ulit yung taong nalugmok sa social media. Pwede namang maiwasan ng addiction basta may disiplina sa sarili ka at kaya mong iset yung time management kung gantong oras lang ba dapat sa social media and then interact with other people. Sabihin na natin ganyan nga dapat ang gawin. Ang kailangan natin ng disiplina tsaka time management. Ngunit nga ayon sa akin na research, ayon sa Forbes, isang survey doon na ang Pilipinas ang pinakamahabang oras ng paggamit ng social media. So, kung sasabihin mo na disiplina ang kailangan, saan mo mahanap ang disiplina doon kung tayo pala ang pinakamaraming oras sa paggamit ng social media? Saan mo mahanap ang disiplina doon kung kahit tayo, di natin mapigilan na gamitan ng social media dahil sinasabi nga natin na social media is life? Tulad ng sinabi mo, kung social media is life, depende pa rin naman sa tao yan. Tulad ng sinabi ko kanina, tulad ng sinabi nila, disiplina at time management. Depende sa tao kung ibubuhos niya ba lahat ng oras niya doon sa social media. Tulad din ng sinabi mo sa survey na na-research mo, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamatagal na oras ang paggamit sa social media. Pero tayong mismo mga tao, dapat kaya nating baguhin yan or change yourself para rin sa ikabubuti natin. Kasi hindi naman to para sa kapwa natin, kundi para rin sa sarili natin. Dapat kaya nating i-manage yung paggamit natin ng social media. Kasi ang social media, tulad ng sinabi namin kanina, ito ay para makipag-interact or magkaroon ka ng komunikasyon sa kapwa mo, hindi para makasama sa'yo. Okay, so dahil nabanggit na rin naman natin yung, for example, yung mga bullying, yung mga pagkakaibigan, i-touch naman natin isa sa mga relevant issues ngayon. Sabi nga nila, para sa mga taong nakararanas ng depression at iba pang mental health illness, mas makakatulong nga ba ang paggamit ng social media? Oo. Naniniwala ko na nakakatulong yung paggamit ng social media para maiwasan yung mga ganong sakit or depression. Dahil kapag gumagamit tayo ng social media,
nakakapag-interact tayo sa ibang tao at nag-share tayo ng iba't ibang thoughts na sa ganon, nafe-feel natin na parang may nagmamahal sa atin at parang andyan yung tao kahit na may problema ako, kahit na parang lugmok ako sa problema, andyan sila para damayan ako at andyan sila para tulungan ako na maibsan yung problemang yun. Dahil sa social media, nagkakaroon ng isang tao ng isang sleep deprivation na nagkukulang ka sa tulog o dahilan ng yung pagpupuyat ng madalas. Sa Facebook, sa Twitter, makikita mo dun yung saloobin ng tao or kadalasan, ako rin naman, dun ako sa social media nagbubuhos ng aking saloobin. Sa pamamagitan nun, hindi ko nararamdaman na malungkot ako, na nag-iisa ako kasi may mga taong nagpaparamdam sa akin na yung problema lang yan, nasa iyo pa rin yan kung paano mo sosolusyonan. So yung social media friends natin ay siya ding tumutulong para hindi natin maramdaman na nag-iisa lang tayo. Naniniwala ako na ang social media ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Dahil una sa lahat, sabihin na natin na syempre pagbabad tayo sa cellphone, hindi nyo naman may iwasan na sumakit yung mata nyo or mas tawagin na eye strain. Syempre, pag lagi kayo nakatutok sa social media, sasakit yung likod nyo, tsaka marami pang sakit na dulot ng social media. Lalo na yung sinabi niya, lack of sleep. Siyempre, hindi ka makakatulog dahil, yun nga, na-addict ka na sa social media. Sa sinabi mo naman na nakakabawas ng depression, tingnan niyo yung mga taong nabubuli. Di ba through social media, nade-depress sila. Lalo na yung mga taong makapag-comment ng kung ano-ano, yung magko-comment ng judge, sobra sila makapag-judge sa comment. Kaya maraming taong nade-depress. Lalo na pag galing sa social media. For example, may nag-post, tas alam mo ikaw yung pinariringgan. Di ba nakaka-depress? Nakaka-depress dahil maraming taong nakakita, maraming nakakaalam ng issue tungkol sa inyo. Alam naman natin na ang mundo natin ay puno ng mga judgmental na tao. Kaya hindi talaga may iwasan yung mga ganyan na may mga makukuha kang bad comments or good comments. Pero depende pa rin naman nga yan sa tao kung paano niya to iti-take. Tulad ng sinabi ko kanina, kung positive thinker ka, hindi mo na dapat isipin na hindi mo dapat i-down yung sarili mo kasi kung di na-down ka ng kapwa mo, dapat hindi mo nahayaan na mas ma-down mo pa yung sarili mo. Dapat i-up mo yung sarili mo. Cheer up or have a confidence sa sarili mo mismo. Tsaka, yung sa mga insecurities, kunyari sa Facebook, yung mga posts or yung profile picture na napakarami yung mga likers, yung mga heart reacts, depende pa rin naman kasi yan sa tao kung magsiselos ba siya na marami yung nakukuhang atensyon. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, kung ano yung priority mo, yung pag-social media ba o yung pag-aaral mo. Ayan, Trisha, napakaraming magandang punto ang narinig natin sa mga schoolmates natin dito sa Sauyo High School. At sa ating pagbabalik, marinig naman natin ang mga katanungan mula sa ating mga audience. Dito lang yan sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! So kung kanina kayo ay nabitin sa ating naging discussions, worry not dahil ngayon naman ay maririnig naman natin ano nga ba ang mga katanungan ng ating audience schoolmates dito sa Sauyo High School! Pero syempre, pupuntahan natin sino-sino nga ba ang may mga katanungan regarding sa discussion natin kanina. So, sino nga ba dito? Sino? Sino ang may tanong? So, anong name mo, ate? I'm Catherine. Nakabase ba sa age yung hindi dapat na paggamit ng social media? Kasi pag mas bata ba, yun ba yung mga hindi pa marunong? Sila ba yung nagkakalat lang sa Facebook? Pag mas matanda ba, sila ba yung mas maalam? Kasi di ba sabi ninyo, yung tao yung dapat sisihin, hindi yung social media? Dapat hindi muna pinapagamit ng mga bata ng social media kasi mga bata ay parang nasasanay na, parang di sila mabubuhay kung walang social media. Pansinin niyo yung mga bata, lalo na yung nakaraang balita, na merong na-seizure na bata dahil sa kakagamit ng tablet.
through social media, parang hindi na sila nag-i-interact, hindi na sila nakakapaglaro sa labas, yung kasama yung ibang mga kaibigan, kasi puro na lang sila social media. Pero pwede naman silang mag-guide ng mga parents nila. Kung mga younger pa sila or bata pa sila, pwede silang mag-guide ng parents nila sa paggamit nun. Kasi, kumbaga, ang social media nga, alam naman natin na libangan to ng bawat isa. Kapag mag-isa ka or naboboring ka, pwede mong gamitin ng social media para libangin mo ang sarili mo. At hindi mo na kailangan lumabas ng bahay or malayo sa pamilya mo. Mas magiging safe ka kung nasa bahay ka lang or yung mga bata na sa bahay na lang naglalaro. Kasi kung yung mga tulad sa mo, yung mga naglalaro sa labas, paano kapag nadisgrasya sila? Alam naman natin na ang disgrasya ay nasa paligid lamang. Hindi may iwasan ng disgrasya, kaya mas okay na rin na nasa bahay lang or nakakasama ng pamilya nila or ng parents nila para nag-guide sila at mas safe sila. Wait lang, debaters, lilinawin lang natin kung ano yung naging question ni Catherine kanina. Ang sabi niya, nakabase daw ba sa age ang sense of responsibility sa paggamit ng social media? So, may madadagdag pa ba kayo doon? Para sa akin, mas responsible yung mga matatanda kasi alam na nila yung gagawin nila, hindi tulad nung mga kabataan ngayon. Kung ano-ano na lang yung pinopost nila, nagkakalat lang sila sa social media, tas mas magandang gumamit na lang yung matatanda dahil alam na nila yung gagawin nila at kung ano yung ipopost nila. Okay, so nasagot ba noon yung question mo, Catherine? Thank you. Okay, salamat, Catherine. Pupunta naman tayo sa ating next na magko-question. Gusto mo ba? Sino mauna? Ay, ikaw muna. Ano yung name mo? CK po. CK. Okay, CK, ano yung questions mo sa ating mga debaters? So yun yung question ko is more on sa kanila dahil sila yung nagsabi kanina na yung through social media, we can express our feelings, thoughts. So yung question ko is, na sa pag-express natin ng feelings and thoughts natin, hindi ba minsan nagkakaroon ng misinterpretation or misunderstanding sa mga ibang limitadong nakakabasa lang? So para sa akin, mas mabuti yung nakakapag-express tayo ng saloobin natin through social media. Siguro kung mami-misinterpret man tayo ng iba, o kung iba man yung tingin nila sa atin dahil nga sa post na yon, why don't we take it positively? Yung mga sinasabi nilang masama or against doon, tayo yung mag-take doon bilang positive effect at wag nating hayaan na yung sinasabi nilang negative ay lamunin at sirain kung sino ba talaga tayo. Salamat, CK. You may now sit down. Next naman sa ating question, sino ba? Wala ba sa likod? Sige, kuya, dahil ikaw ang mag-question, what is your name? Wilson po. Wilson. Gumagamit ka ba ng social media? Yes. Madalas? Madalas. Madalas. Okay, for your question, ihatid mo sa ating mga debaters. So paano nagkakaroon ng mas mabuting pakikitungo yung pamilya kung mismong sa kapagkainan ay gumagamit pa kayo ng social media para lang makapag-check ng mga status, imbis na magkaroon kayo na ng quality time sa pamilya nyo? Nasa tao pa rin naman yan. Sa gumagamit, walang kasalanan ang social media kasi kung yung sinabi mo po na sa hapagkainan, magkakasama kayong pamilya, ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo ba na mawalan ka ng komunikasyon or bonding sa pamilya mo or sa hapagkainan? Kasi alam naman natin ang pagkain na isang blessing from God. So, babastusin mo ba yun? Nagagamit ka ng social media or ng cellphone habang kumakain? So, ikaw as a person, kung alam mo naman sa sarili mo na mali yun, dapat alam mo yung limitasyon mo sa paggamit ng cellphone mo or ng social media. Maraming salamat sa ating mga debaters, pero syempre hindi pa nagtatapos ang ating talakayan ngayong gabi. Sa ating pagbabalik ay mas mapag-iinit pa ang ating talakayan dito lang sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Naging maganda ang talakayan natin ngayong gabi. Kaya naman, congratulations sa ating mga debaters. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Ayan, guys. At sa pagkakataong ito, bibigyan naman natin ang magkabilang grupo ng pagkakataon na isara ang kanilang mga argumento. Sisimulan natin yan kay Angelica. Nakakabuti talaga ang paggamit ng social media sapagkat marami itong ambag sa atin. May masama mang dulot, ngunit nasa atin pa rin kung paano natin naharapin ito sa pamamagitan ng
disiplina sa sarili at time management upang sa ganon makipag-interact at makilala pa rin natin ang mga taong nakakasalubong natin at mas mapalago pa natin ang personal relationship natin sa iba. Yon, salamat Angelica. Ikaw naman, Dayan. Para sa akin, dahil sa social media, mas nawalan ako ng quality time sa aking family. Kaya ngayon, naalam ko na yung mga mali at mga dapat gawin. Mas maganda kong dadalasan ng paggamit ng social media dahil nawawalan ako ng quality time lalo na sa pamilya, sa mga friends ko at sa aking mga kaibigan. Siyempre, Gab, marami tayong natutunan sa ating naging talakayan ngayong gabi. Pero ngayon naman, tatanungin natin ang isa sa ating mga audience dito sa Sauyo High School. Ano nga ba ang natutunan nila sa talakayan ngayong gabi? What is your name? Aris po. Aris. So, ano nga ba ang naging reflections mo sa mga nasabi ng debaters? So yun, mapapansin naman natin na talamak na yung social media sa bansa natin. Ako, as personal, nakakabuti ito kasi may magulang ako na nasa ibang bansa, si mama. Tapos, through social media, ginagamit namin to sa way ng communication namin. Tapos, sa social media, nagkakaroon kami ng bonding. Minsan may mga memes, diba, na about sa mama tsaka sa anak. Parang doon, nagkaroon kami ng bonding kahit na malayo kami sa isa't isa, hindi nawala yung closeness naming dalawa. So yun, bilang wag nating hayaan na yung social media yung kumontrol sa atin. Dapat tayo yung kumontrol sa social media dahil ang lahat ay may limitasyon. Salamat sa ating naging reflector for today. Pero syempre, hindi magiging maganda ang ating naging debate ngayong gabi kung hindi dahil sa ating mga debaters. So palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yes, Trisha, napakahirap pumili dahil sa husay ng ating mga debaters. Pero guys, sino sa tingin nyo ang ating best speaker for tonight? Sino? Alright. Sino? May sinasabi silang name eh. Okay guys, Trisha, kaya naman ito na. Dahil sa kanyang ipinakitang husay at galing sa pakikipagdebate at mga argumento at rebuttals na talaga namang nagpabilib sa atin, ang ating best speaker ay si... That's right, Angelica Zapatos. Congratulations. Okay, photo op. Congratulations, Angelica. Kitang-kita naman yung confidence kanina. May photo op ba? Ayan. Salamat, Angelica. Congratulations ulit sa ating naging best speakers at syempre sa mga naging debaters, palakpakan ninyo ulit ang inyong mga sarili. At sa ating mga schoolmates sa bahay, patuloy lamang po kayong bumoto kung saang team kayo papanig. Tumungo lamang po kayo sa aming social media sites at PTVPH and at Schoolmates. Syempre, bago tayo magtapos, gusto naming pasalamatan ang buong Sauyo High School, ang mga faculty members at lahat ng estudyanteng nakilahok sa ating naging talakayan ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. And syempre, Trisha, bago tayo magtapos, gusto po naming batiin ng happy birthday ang ating mga January celebrants dito sa Schoolmates. Ang ating masipag na driver na si Kuya Emmanuel Pilar. Happy birthday, Kuya Emmanuel. Gayon din ang head ng OB Van Unit 3 na si Sir Freddy Katbagan. Sir Freddy, happy birthday. At syempre, ang ating naging director na si Direk Peter Sikat. Happy birthday sa inyong lahat. Direk, happy birthday. Isa kang idolo. Idol ko talaga yan si Direk. Yes. Paglaki ko, gusto ko maging ikaw. Ayan. Pero, syempre, ang ating mga closing topics ay hindi nagtatapos kung walang reflections from us. And from me, syempre, sobrang relevant ng social media sa atin lahat. Yes, Ginagamit natin yun everyday. Pero in terms of personal relationships, gusto ko lang ulit i-quote yung sinabi kanina at sinabi ni Ms. Catriona Gray. Everything is good but in moderation. Tulungan natin isa't isa to build each other's confidence and of course, tulungan natin iangat yung bawat isa. Huwag natin sirain yung isa't isa through social media. And of course, gamitin natin yung social media platforms para mas magbigay, mas magpalawak ng ideas, mas maging open tayo sa statements ng iba, at pag-isipan ng mas mabuti kung ano nga ba yung sinasabi natin sa ating kapwa. Kasi personal relationships are not meant to be convenient. Social media is just a device. We are here to make meaningful relationships with each other. Okay? Yon, thank you for that, Trisha. Nasa pool mo. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil ang opinion mo'y mahalaga.
Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka!